Kevin Love isasama rin ng Warriors para kay LeBron. Draymond Green ni-recruit na si LeBron. At Jonathan Kuminga sign and trade sa Lakers. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung NBA fans ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara, simulan na natin. Habang patuloy na hinihintay ng Golden State Warriors ang desisyon ni LeBron James, may panibagong usapin na ngayon ang lumutang na maaaring makaapekto sa kanilang mga susunod na galaw sa free agency. Hindi ito tungkol kay Anthony Davis. Sa halip, isang veteranong big man ang maaaring maging bahagi ng package kung saan man mapunta si LeBron, at ang pangalan na iyon ay Kevin Love. Ayon kay NBA insider Jake Fisher, may posibilidad na nais ni LeBron na makasama rin si Kevin Love sa kanyang susunod na koponan, katulad ng naging samahan nila nung nanalo sila ng championship sa Cleveland Cavaliers. Kung sakaling totoo ito, maaaring mapilitan ng Warriors na pag-isipan kung mayroon pa ba silang puwang para kay Love sa kanilang roster. Ngunit dito nagsisimula ang malaking problema. Sa kasalukuyan, kumpleto na ang rotation ng Warriors sa sentro. Nariyan na sina Kristaps Porzingis bilang inaasahang starting center, Al Horford bilang veteranong backup, at kamakailan lamang ay muling pinirmahan ang Charles Bassey upang maging ikatlong center ng koponan. Dahil dito, tila wala nang malinaw na pangangailangan ng Warriors para kumuha pa ng isa pang big man. Bukod pa rito, si Kevin Love ay nasa ika-19 na season na ng kanyang NBA career. Noong nakaraang taon kasama ang Utah Jazz, nagtala siya ng 6.7 puntos, 5.8 rebounds at 1.8 assists habang tumitira ng 37.3% mula sa 3-point line sa 37 laro. Bagamat kaya pa rin niyang magbigay ng floor spacing at veteran leadership, marami ang naniniwalang hindi na siya regular na rotation player. At para sa Warriors na meron ng matatandang core ni na Stephen Curry, Draymond Green, Al Horford at Kristaps Porzingis, malaking panganib ang magdagdag pa ng isa pang veteranong may history ng injuries. Gayunpaman, kung ito ang isa sa mga kahilingan ni LeBron James, maaaring mapilitan ang Warriors na isaalang-alang ang posibilidad. Hindi rin ito ang tanging sakripisyong maaaring gawin ng Golden State. Patuloy pa ring lumalabas ang mga ulat tungkol sa posibleng trade para kay Anthony Davis at mayroon ding mga haka-haka na maaaring gusto rin ni LeBron na makasama ang kanyang anak na si Bronny James sa susunod niyang koponan. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon na hinihingi ni LeBron ang alinman sa mga ito. Ngunit habang tumatagal ang kanyang free agency, mas dumarami ang mga senaryong kailangang pag-isipan ng Warriors kung talagang seryoso silang makuha ang isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay kung hanggang saan handang umabot ang Golden State. Handa ba silang magdagdag ng isa pang veterano tulad ni Kevin Love, gumawa ng blockbuster trade para kay Anthony Davis, o gumawa ng iba pang malalaking sakripisyo para lamang makumbinsi si LeBron James? At ngayon, sa isang panayam, kinumpirma ni Draymond na nagkaroon sila ni LeBron ng golf trip sa Puerto Rico at doon ay hindi niya pinalampas ang pagkakataong hikayatin ang 4 na beses na NBA MVP na lumipat sa Golden State. Ayon kay Draymond, mababaliw naman ako kung ilang araw kaming magkasama tapos hindi ko siya kakausapin tungkol sa future niya. Siyempre ginawa ko yon at masasabi kong sobrang crazy ng naging pitch ko. Sa mga sinabi ko, sigurado akong mapapaisip siya. Bagamat hindi niya isiniwalat ang eksaktong laman ng kanilang pag-uusap, malinaw na seryoso ang Warriors sa kanilang paghahabol kay LeBron James. Sa ngayon, parehong free agent sina LeBron James at Draymond Green. Gayunpaman, inaasahang babalik si Draymond sa Golden State matapos niyang tanggihan ang kanyang $27.7 million player option. Noong una, maraming fans ang naniwalang ang pagtanggi ni Draymond sa kanyang player option ay senyales na papunta na si LeBron sa Warriors. Ngunit ayon sa mga ulat, ipinapakita lamang ng naging pahayag ni Draymond na hanggang ngayon ay wala pa rin siyang alam sa magiging desisyon ni LeBron. Isa sa mga pinaka-pinag-uusapang bahagi ng kanyang kwento ay ang salitang crazy pitch. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Posibleng ipinakita ni Draymond kay LeBron ang plano ng Warriors na gumawa ng isa pang blockbuster move kung pipiliin niyang lumipat sa Golden State. May posibilidad ding hindi lang basketball ang naging usapan. Maaaring ibinahagi rin niya ang mga oportunidad sa negosyo, lifestyle at malalaking koneksyon na maaaring makuha ni LeBron sa Bay Area. Siyempre kasama rin sa pitch ang pagkakataong makalaro si Stephen Curry, isa sa pinakamagaling na shooter sa kasaysayan ng NBA at ang player-friendly culture na binuo ni Steve Kerr sa loob ng maraming taon.
Samantala, lumabas din ang posibleng plano ng Warriors kung sakaling sabihin ni LeBron na handa siyang pumirma. Una, maaari nilang i-trade si Moses Moody sa isang rebuilding team upang mabawasan ang kanilang payroll at magkaroon ng mas malaking salary cap flexibility. Pagkatapos nito, bibigyan nila si Draymond Green ng bagong 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang $36 million. At ang huling hakbang ay ang pag-alok kay LeBron James ng $15 million non-taxpayer mid-level exception, ang pinakamalaking kontratang kaya nilang ibigay sa ilalim ng kasalukuyang salary cap rules. Sa ganitong paraan, mananatiling pasok ang Warriors sa salary cap restrictions habang nabubuo ang pinapangarap na tambalan nina Stephen Curry, LeBron James at Draymond Green. At ngayon, mas lalo pang naging komplikado ang plano ng Los Angeles Lakers na makuha si Jonathan Kuminga ngayong NBA free agency. Ayon kay Jake Fisher ng The Stein Line, hindi kumbinsido ang Atlanta Hawks na tanggapin si Jared Vanderbilt kaya maaaring kailanganin ng Lakers na humanap ng ikatlong koponan upang maisagawa ang sign and trade deal. Ano ang plano ng Lakers? Ayon sa ulat, nais ng Lakers na ipadala Jared Vanderbilt 2032 first-round pick swap kapalit ni Jonathan Kuminga. Ngunit may malaking problema. Hindi umano interesado ang Hawks na kunin si Vanderbilt bilang bahagi ng trade package. Bakit ayaw ng Hawks kay Vanderbilt? Bagamat kilala si Vanderbilt bilang mahusay na depensa at energy player, limitado pa rin ang kanyang offensive game. Simula nang lumipat siya sa Lakers noong 2023, mas mababa sa 33% ang kanyang 3-point shooting. Hindi pa rin siya naging consistent na ball handler or offensive creator. Dahil dito, hindi siya itinuturing ng Atlanta bilang ideal na kapalit ni Kuminga. Posibleng 3-team trade dahil sa sitwasyon, lumalabas na ang pinakaposibleng solusyon ay isang multi-team trade. Sa ganitong setup, mapupunta si Vanderbilt sa ibang koponan na nangangailangan ng defensive forward. Makakakuha ang Hawks ng mas kapaki-pakinabang na assets. Magkakaroon ng Lakers ng pagkakataong bigyan si Kuminga ng mas malaking kontrata kaysa sa naunang iniulat na 2 years, $20 million. Ano ang ibig sabihin nito kay Kuminga? Ipinapakita ng ulat na interesado pa rin ang Lakers kay Kuminga at nakikita nila siyang posibleng maging bahagi ng kanilang starting lineup. Gayunpaman, hanggat walang third team na papasok sa usapan, mahihirapan silang makumpleto ang trade. Ano ang ibig sabihin nito sa Warriors? Bagamat wala na si Kuminga sa Golden State matapos ang trade nung nakaraang season, patuloy pa rin siyang sinusubaybayan ng Warriors fans. Kung hindi matuloy ang Lakers deal, maaaring lumitaw pa ang ibang koponan na susubok kunin ang dating Warriors lottery pick. Sa ngayon, nananatiling bukas ang sitwasyon, ngunit malinaw na mas magiging mahirap ang negosasyon kaysa sa unang inaasahan dahil sa pagtanggi ng Hawks na isama si Jared Vanderbilt sa trade package.